daing na isda. Oh, ito may daing. Tuyuganin mga tao. Chris! Chris! Oh, ang bayad ko sa kuan. Japan kay kalimtang ko na sa... Guys, ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga parechong. So balik na naman tayo sa ating spear fishing. Andito tayo guys sa Parula. Ito yung Parula na ayun, yung bato, yung nasira ng Bagong Odette dito sa amin. So yan yung nagsisilbing signal light dito sa amin tuwing gabi kapag may dumada ang barko. Eh kaso nasira ng Odette, kaya yan, bato na lang yung naiwan. So dito tayo magdadive. Doon sa nahan, maagos na yun. Hindi na tayo doon pupwesto, dito lang tayo. Medyo hindi ganong malakas yung agos, sakto lang. So try natin dito. Kapag wala, lipat kagad tayo. Malakas kasi yung agos dun sa unahan, o yun o. So dito na tayo guys, susubukan na natin. Try natin kung may isda ba dito. Meron ba tayong mapana dito sa area na to. Kaya nga pala guys, bago nga pala ako dumiretso dito sa area na to, ay nagdive ako dun sa isang spot natin kanina. Bali saglit na ako doon, tatlong dive lang siguro ako. May nahuli tayo, ayun, tribali. Lupin tribali na maliit. Hindi ko na nabidyohan kasi malakas yung agos doon. Iniwan ko na lang yung camera. So ayan na, naka-gear up na po tayo. At magdadive na tayo dito guys, tara. Let's go. Welcome back mga parechong. Ayan ha, balik na naman tayo sa ating spear fishing. At eto, pagkababa kagad natin, nag-load kagad tayo ng mga rubbers natin guys, para along the way, kung makita man tayo ng isda, ready na po natin itong panain. Kaya tara, let's go. Unang dive natin to dito guys, dito lang muna tayo sa may mababaw na area para hindi po mabigla yung katawan natin sa pagsisid dun sa mga malalim. Dito sa unang dive natin, may nagpakitang grupo ng mga one spot snapper, o yung kung tawagin sa amin ay mga labungan, mga good sizes na sana. Kaya lang hindi ito dumiretso sa atin, at buti na lang may danggit na napakaamo. Kaya ito yung pinana natin para panigurado na yung pangulam natin pag uwi sa bahay. Napakagandang pagmasdan guys itong mga parrot fish, napakarami po nila at napakaamo. Kaya lang sa spear fishing namimili kasi tayo, kumukuha lang po tayo niyan kapag talagang wala tayong mahuhuling isda. At dito naman guys, sa sumunod na pag-dive natin ay umabante na kaagad tayo doon sa may unahan. At dito nagabang-abang tayo kung meron bang isda na lalapit sa atin. At makalipas guys ang ilang segundo nating pag-aabang dito, wala pong nagpakita at lumapit sa atin na magagandang uri ng isda na pwede nating panain. Kaya pagkatapos nun ay lumipat ako ng ibang pwesto at dito man ako nag-dive sa may mas malalim na area. At pinagmasdan ko kung meron bang isda na pwede nating mapana dito sa may baba guys. At sa hindi katagalan may napansin akong isdang malapad na nasa baba lang natin guys, na pabalik-balik dito sa ilalim ng bato na to. Kaya eto yung ginahandahan kong lapitan, at nung pagkalapit ko ay ito pala isang good size na mamsa or GT. Kaya tinimingan ko yung paglapit sa atin. Wow!
Buti na lang guys at maamo yung GT na to, kaya hindi na tayo pinahirapan dito at kusa itong lumalapit sa atin nung napansin niya tayo. At sa sobrang lakas kong lumangoy dito guys, hindi ko na napansin na nag-flip na pala yung camera natin. Kaya eto, dandahan kong hinila yung isda para hindi makapasok dun sa may mga butas at hindi na makakuha ng line sa atin. Malaki-laki na rin ang mamsa na to guys. Ito po ay umabot ng 2 kilo at 700 grams, kaya goods na rin. Kwartang dinaw sa mamsa na to. Wala yung luba pero may GT. Good size, sakto lang. Sakto lang at 3 kilo. Buti na lang maamo. Good size na GT guys, yan o. Nasa mga 3 kilo. Goods na rin. Wala yung luba pero may GT kapalit. Yan kasi yung lungga ng luba na nakita natin dati, pero wala yung luba doon. GT nagpakita. Hindi man ganun kalakihan pero goods na rin. Importante may huli tayo. Kala ko makakawala. Sasyan kasi natin tinamaan guys. Delikado pa naman yung dito na bahagi kasi malambot yung laman. Buti na lang kumapit. Thank you. After naman natin guys ma-secure yung GT natin, eto, binalik ko sa ayos yung line natin kasi muntik nang maubos ng GT. At dito naman guys sa dive na to ay binisita natin yung mga lumang spot din natin kung saan tayo palaging nakita ng mga isda na pwedeng panahan natin. Kaya eto, sinamantala natin yung pagkakataon na makadive dito dahil walang agos sa area na to. Kaya lang guys, walang laman tong spot na to, kaya agad na umahon ako at lumipat na naman ng ibang pwesto. Another dive na naman tayo dito guys. Dito sa dive na to ay mga ilak sana yung hinahunting ko dito, kasi itong area na to ay ito po ay daanan ng lakas na agos. Minsan din may mga ilak kasi dito na malalaki na dito nagtatambay. At nung pagka-pwesto ko nga dito ay hindi naman ilak yung nagpakita sa atin, kundi isang tangigi galing dun sa may pinakamalalim na area at dumaan dito. Kaya ito, sinubukan kong lapitan at kunin yung atensyon ng tangigi. At akala ko nga dito guys mailap ang tangigi na to, kasi sa unang attempt natin ay hindi ito lumapit at lumayo pa ito. Kaya nung sa second attempt natin, ginamitan natin ng isa sa mga malupitang diskarte. Nag squid hunt tayo gamit yung kamay natin, at ito ay lumapit naman at nasa tamang distansya na. Kaya ito, pinul na kagad natin yung trigger at tinamaan naman natin. Napaganda sana ng pagkatama natin dito sa isda na to guys. Nagbukas po yung dalawang flapper natin, kaya lang yung line naman natin ay nag-stack up, ayaw po mag-release. Kaya sa sobrang lakas ng isda na humatak, yung sugat nito ay napalaki natin. Kaya ayun, sa hindi katagalan natanggal yung isda dito sa shafting natin. Kaya sayang talaga, talagang hindi para sa atin ang isda na to.
sayang. Woohoo! Ay, Diyos ko, Manimar. What? Ay, nato. Ay. Ah. Kaya pala, nag-stack up yung line natin. Ah, sayang, napakalaki. Ay, ay. Ah, nabulot. Nabulot patuloy, sayang. Napakalaki na. King Mac. Ay, sayang. Kala ko mahuli na. Nag-stack up yung line natin. Dito. Ayaw na mag-release ng line. Ay. Sayang. Butik. First time ko pa naman makakita ng King Mac dito. Yung King Mac ngayon, hindi yan magtatagal. Mamamatay din yun. Basta may ang tama doon. Sayang yung King Mac. Mamamatay lang yung isda guys kasi doon banda sa may gitna ng kanyang palikpik natin kinamaan sa may hasag. Ay, nabunot pa. Sayang talaga. Bawi na lang. Pagkatapos ng pangyayari guys na nakawala yung King Mac ay nag-dive pa tayo, kaya lang wala na pong isda na napakita sa atin. Kaya eto, ako ay umuwi na lang at ito lang yung nahuli natin. Naka 2 piraso lang tayo pero goods na rin. Kinabukasan guys ay eto, balik na naman tayo sa ating spear fishing. Pero bago tayo pumunta ay nagkakape muna tayo para meron tayong lakas na sa pagsisid natin. Inalikan natin guys yung mga lumang spot natin kung saan tayo madalas nakakita ng malaking isda at sinimantala natin yung pagkakataon na kalmada at walang kaagos-agos, kaya ito pinuntahan natin kaagad yung area kung saan tayo magdadive sa araw nito. Good morning po sa ating lahat. Napakaganda po ng umaga natin. Napakakalma ng dagat ngayon. Timing talaga na mag-fishing. So sana dun sa spot natin hindi maagos para makapag-dive tayo ng maayos. Napakalinaw ng dagat guys. Ayan o. Isang napakagandang umaga. So sana hindi ito magbago. Halos wala din kaagos-agos sa spot na to. So try natin. Let's go! At pagkababa naman natin guys, yan matik na kaagad yan. Nagload na kaagad tayo ng mga rubbers natin para kung sakali mang mayroong isda na magpakita ay pwede na po natin itong panain at ready na tayo. At eto nga guys, habang naghahanap tayo ng magandang anggulo kung saan tayo mag-ambush ay nagpakita itong malaking grouper. Estimate ko dito na nasa mga 10 kilo na. At eto, akala ko mahuhuli na natin ang isda na to, kaya lang hindi nakatagos yung shafting natin. Kaya yung nangyari, nabunot yung shafting natin. Sayang, malaki na sana. Ay, pagkalaking luba. Sayang. Hindi nakatagos yung shafting natin. Masyado kasing malayo guys. Ay ay. Pabula na kasi yung patama natin doon. Ay sayang. Ay, balik ko yung shafting natin oh. Kala ko mahuli na.
Estimate ko doon nasa mga 10 kilo. Malaki. Sayang yung lubak. Another dive na naman tayo dito guys. Umurong na po tayo ng ilang metro ang layo mula dun sa pinagpanaan natin ng lubak kanina. At eto may nagpakita, mga malalaking parrotfish, kaya lang sablay tayo dito. At dito naman guys sa dive na to, bali binalikan natin yung area kanina kung saan natin napana yung mga parrotfish na hindi natin tinamaan. At dito naman sa pagkakataong ito ay hindi ko napansin na meron palang GT na papalapit sana sa atin. At nung napansin ko na ay nahuli na tayo dito guys. Yung GT ay papalayo na sa atin. Sayang, malaki na sana, nasa mga 8 kilo na yung GT na yun. Another dive na naman tayo dito guys. Binalikan ko lang yung area kanina kung saan nagpakita yung GT. Nang gigil kasi ako, hindi ko napansin yung GT. At eto may parrotfish na nagpakita sa atin, kaya pinana ko na para sigurado na yung pang-ulam natin. Kasi kanina pa tayo dito guys, halos nasa 1 oras na tayo. At ito pa lang yung nahuli natin. Pagkatapos ko naman guys ma-secure yung parrotfish natin, ay ito, nag-pick up na yung malakas na agos dito sa area na to, kaya hindi na rin ako nagtagal at lumipat na naman ako ng ibang pwesto. Sa kabilang bahura na naman tayo. At eto yung unang dive natin sa spot na nilipatan natin. Dito tayo nag-dive guys sa pinagpanaan natin ng GT sa kahapon natin na nahuli na 2.7 yung GT na pinana natin dito. Walang laman itong bato guys na nasa baba natin. At ang nandito ay itong mga dalagang bukid na kung tawagin sa amin ay mga nila. Napakalalaki na po, halos nasa kalahating kilo na yung mga pinakamalalaki dito. Kaya eto na lang yung pinana ko dito para hindi malugi yung pagpunta natin dito sa area na to. So ayan guys, isang mabilisang shoutout po kay Winji Santos at kay Roland Santos at sa Topal family, sa mga silent viewer po natin. Maraming salamat po. At sa sumunod na pag-dive naman natin dito guys, ay binalikan ko lang kanina yung pinagpanaan natin ng dalagang bukid. At eto, andito pa rin yung grupo, kaya binawasan na naman natin dito guys ng isa itong mga dalagang bukid na to. At dahil guys sa kumusyon na nagawa natin dun sa may ilalim, ay may ibang isda na lumapit dito sa atin. Grupo naman ng mga hindangan or
yung mga surgeon fish yung lumapit sa atin dito, kaya eto pinagtiyagaan natin at pumana tayo ng isang piraso dito. Malalaki na rin guys ang mga isda na to, halos tag 1 kilo na rin po ang isang piraso nito. Undangan. At dito naman guys, binalikan natin yung mga dalagang bukid kanina. At eto, nandito pa rin sila, balik-balik sa atin. Kaya pumana ulit tayo dito para madagdagan yung mga huli natin. At after naman guys, masecure natin itong panguling isda natin. Ako po ay nag-dive pa, kaya lang wala na pong isda na nagpakita dito. Masyado na pong nabulabog natin ng makapana tayo dito ng mga dalagang bukid. Kaya nag-decide ako na umuwi na lang at ipinagpatuloy ko yung aking pamamana sa afternoon dive natin. Kaya lang hindi tayo nakapag-video dito guys, kasi yung GoPro natin ay lubat yung mga battery nito. Kaya hindi ako nakapag-vlog at timing sana nakahuli tayo ng malaking GT dito na umabot ng 7 kilo. Kaya ayan, bawi na lang tayo sa susunod na pag-dive natin. At ayan guys, shout out muna tayo. Unang-una, shout out po kay Ma'am Rosana Villahermosa, kay Sir Jose Roldan Hornales, kay Sir Romel Navarrete, kay Bro Craig ako sir, kay Sir Johnny Haiktin, kay Junalyn Linaga and sa family, at kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim, kay Denise De La Cruz family from Naik Cavite, at shout out din kay Sundalong Spero, kay Manoy Nil Vlog, kay Rinan Fishing Adventure, Kuya Nor TV, kay Antonio The Hunter Mix Vlog, kay Super Pilo TV, at kay Linon's Fishing Adventure, kay Liti Spero, kay Spartan, kay Jik Abiner Spearfishing, kay Pain Expert, kay Sibadong Vlog, at kay Kuya Jik Adventure.